So meron muna akong question sa inyo. Sino po sa inyo rito yung nakakakilala kay Usain Bolt? Sino? Sino may kakilala kay Usain Bolt dito? Wala? Ba naman itong mga to? Tao ba kayo? So si Usain Bolt, siya po yung fastest man. Fastest man alive. Nung panahon niya. So grabe po si Usain Bolt. Si Usain Bolt po, nanalo po siya ng 8 Olympic gold medals. Can you imagine that? 8 Olympic. Kung paano tayo magdiwang kay Carlos Yulo, nakadalawang gold siya. Si Usain Bolt, 8 Olympic gold medals sa 3 magkakasunod na Olympic. Simula 2008 sa Beijing, 2012 sa London, at 2016 sa Rio. Grabe, bilis talaga nitong taon to. Ang binibit niyang record sarili niya sa Olympic. Pero, pagtungtong niya ng 30, nag-retire po siya. He retired at 30 years old at the top of his game. Can you imagine that? Eh pag 30 ka, ito yung prime mo eh. Andun pa lang siya sa peak niya actually. Bigla siya nag-retire. Ang dami nagtatanong talaga, talagang nangihinayang sa kanya. Kasi pwede pa siyang mag-isa pang Olympic, kaya pa, o 2. Pero nag-retire siya at 30 years old. Then, in-interview siya. Tinanong siya, bakit ang aga-aga mo nag-retire? 31 ka pa lang nung in-interview siya. 31 ka pa lang, lakas-lakas mo pa, bakit nag-retiro ka na agad? Alam mo, sabi niya kasi, ang aim lang niya ay manalo sa 3 Olympics. 3 lang. After niyang manalo ng 3 Olympics, his motivation dropped. Bumagsak na yung motivation niya. Why? Na-attain niya na yung gusto niyang ma-attain. Hanggang 3 lang gusto niya eh. Then sabi niya, if you have no motivation to do anything, you're not going to put your 100% into it. Kapag nawala na ang motivation mo sa isang bagay, hindi mo na ilalagay ang 100% mo. Babaliwalain mo na lang. Tama? Hindi mo na paghuhusayan, hindi mo na ibibigay talaga yung kaya mong ibigay. Alam niya yun sa sarili niya, kaya nag-quit na siya. So ngayong gabi, ang title po natin is, Do You Have Motivation? Ano ang motivation mo sa buhay? So motivation from the word motive. Motibo. Kailangan alam mo ang motive mo. Tama? Dati sa church, naririnig natin, ngayon hindi na masyado eh. Dati doon sa kabilang church, lagi natin naririnig, wrong motive, no? Baka wrong motive lang yan. Kaya lang yan nandito sa church kasi nandito yung nililigawan niya, nandito yung crush niya. Kaya lang nandito yan sa church kasi may nakukuha yung pagpapala. Kaya lang nandito yan sa church, may nakukuha yung ayuda tuwing linggo, may nag-aabot. Kaya lang nandito yan sa church kasi ang sarap ng tugtugan. Kaya lang nandito yan sa church kasi ganyan. Kaya yung dati yung mga naririnig lagi, wrong motive ang tinatawag. So maparong man yan o maparight man yan, motive pa rin yan. Tama? And itong motive na meron ka, ito yung nagiging motivation mo sa buhay. Sa basketball lang eh, kaya grabe kayo mag-practice eh. Tama? Kasi may motivation ka eh. Gusto mong ma-reach yung top nung karir mo eh. Di ba, Noy? Talaga gagawin mo. Kobe Bryant, makita natin kung yung motivation niya, yung sinabi niya, anong oras siya nag-start mag-training? 4 a.m. Sabi niya, tingnan mo to sabi ni Kobe Bryant, kung bakit ang layo ng difference niya sa ibang mga players. Yung ibang players, nag-i-start daw mag-training mga alas 9, 9 to 11. Tapos magpapahinga na yon. Papahinga, kakain. Tapos mag-training ulit yun sa hapon, mga 4 to 6. Tapos pahinga na. Siya raw, nagsisimula ng 4. 4 to 6 ng umaga, pahinga. Tapos, mga 8 to 10, pahinga. So sa isang araw, tila nakaka-4 o 5 training siya. Sa isang araw.
times 365 days ng training, after 1 year daw, yung difference niya sa iba, napakalayo na. At hindi raw yun mahahabol kahit sino. Nagawa niya yun dahil meron siyang motivation. Ngayon, kapag wala ka namang motivation, senseless lahat ng ginagawa mo. Nonsense. Dahil kapag nakatagpo ka ng ibang pagkakaabalahan or pag-aalayan mo ng focus mo, madali mo nang i-give up yung nauna mong ginagawa. Tama, mali? Kapag walang motivation tong ginagawa ninyo, kapag nakatagpo ka, naalala ko yung sabi ng nanay ni Trish dati. Diba? Naalala yung sabi ng nanay ni Trish? Ay, si Trish, ano lang yan? Sama lang na sama yan. Naalala mo yun? Sabi ng nanay ni Trish. Nung mga nagsimula pa lang sa church. Ay, ganyan lang talaga yung anak ko. Sama lang na sama yan kahit kanino. Parang gusto niyong sabihin na yung pagsisimba ng anak ko dyan, lilipas din yan. Ay, hindi naman lumipas. Purihin ang Panginoon Diyos. Why? May motivation! Now, what is your motive as a Christian? O, ito na. Siyempre, ang pag-uusapan natin dito, aspetong Kristiyano. Tama po ba? Anong motivation mo sa pagsisimba? What is your motivation sa pag-attend ng service, sa pag-worship kay Lord? And what is your motivation as a citizen of the kingdom of God? Ngayon, evaluate mo lang yung sarili mo. Ano talaga yung mayroon kang motivation sa buhay? Kasi kung ano talaga yung motivation mo, doon iikot ang buhay mo. Alam mo ba yan? Maaring Christian ka pero iba yung motivation mo. Yung pagiging Kristiyano mo is nagiging part lang ng buhay mo. Hey, parte lang ng buhay mo tong ginagawa mong to. Kailangan alam mo, what is your goal? What are you trying to achieve? As a Christian, mga kapatid ko, bilang Kristiyano, anong goal mo? Anong ninanais mong maabot bilang Kristiyano? Kailangan meron. Tingnan mo yung katabi mo, tanong mo, meron ka ba? Di seryoso. Kasi kung wala, ito sabihin ko sa'yo makatagpo ka ng isang bagay na pagkakabalahan mo, hindi ka na namin makikita dito. Ngayon, sabi sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14, ito na yung motivation ni Pablo. Sabi niya, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Hindi sa nakamit ko na, hindi sa narating ko na. But I press on to take hold that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. This is Paul's ultimate life goal. Ano raw yun? Yung ma-attain niya, yung prize na inahanda ng Diyos sa kanya. Heavenward in Christ Jesus. Hallelujah. Dapat tayo rin, ito rin po yung pinaka-ultimate life goal natin. Anong life goal mo? Maging successful na businessman, maging super yaman dito sa mundo, maging super famous dito sa mundo, makamit ang lahat ng ari-arian dito sa mundo. What is your goal in life? Why? Because your goal is your motivation. Kung ano yung talaga magiging goal mo, yun ang magiging motivation mo. I want to be clear here. Hindi ko po sinasabi rito na huwag ka nang magnasa ng mga bagay dito sa mundo, ng sarili mong bahay at lupa, makamit yung makatapos na pag-aaral, maging mga magagaling na atleta. Hindi ko po sinasabing huwag nyo nang isipin yan. Ang sinasabi ko lang, ang goal mo isa lang. Being a Christian is not just a part of our life. Tandaan mo to mga kapatid. Hindi lang isang parte ng buhay natin yung pagiging Kristiyano natin. It must be the core and center of our life.
Our Christianity, our being a citizen of the kingdom of heaven, hindi lang to isang area ng buhay natin. Dapat ito yung gitna. Dito umiikot ang lahat. Everything flows from us being a Christian. Hindi yung parang parte lang, isa akong estudyante, isa rin akong Christian, isa akong player, isa rin akong Christian, isa pa akong tatay, isa pa akong anak. Kumbaga isa lang ng identity mo yung pagiging Christian mo. Hindi po ganon. Dapat yung pagiging Christian natin, core, foundation. At lahat ng meron tayo, aspeto, lahat ng pagkakakilala natin, umiikot po doon. Isa kang estudyanteng Kristiyano, isa kang player na Kristiyano, isa kang business person na Kristiyano, umiikot po doon. Di ba sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mali yung ginagawa mo lang parte ng buhay mo, ang pagiging Kristiyano mo. Sabi nga, nakita ko kanina sa post na wala raw believe, parang hindi nga nakakabilib naman. O tama naman, hindi naman nakakabilib naman. Na tayo mga Kristiyano, magagaling lang tayo sa mga verses pero hindi kita sa buhay natin. O tama naman yun, dapat nakikita sa buhay natin. Pero, mas hindi rin ako believe. Kasi pwede kang maging mabuting tao pero hindi ka Kristiyano. Alam niyo po ba yun? Pwede kang super buting Kristiyano pero hindi ka ligtas. Pwede yun, tama? Tayong mga Kristiyano, natural lang na maging mabuti. Amen? Okay lang yun, tama lang yun na ma-offend sila sa mga Kristiyanong hindi mabuti. Kasi dapat talaga mabuti tayo. Pero wag nilang iisipin na mas magaling sila sa atin. Dahil tayo ligtas, sila hindi. O yun lang dapat yung magiging edge mo. Maging mabuti ka. Kasi yung nagsabi nun, atheist Tama? Dapat natural po sa atin na maging mabuti kasi Kristiyano tayo. Hindi na yun dapat maging issue pa sa atin na ikaw nga ganto ugali mo Natural lang yun dapat sa atin. Ang tanong, ako ligtas, ikaw pa ligtas. Ganyan. Balik na, segue lang yan. If you have motivation, you are willing to sacrifice to attain your goal. Amen po ba? Kapag meron kang motivation sa buhay, ready ka na magsakripisyo. Sabi ko nga si Kobe Bryant, nagde-training 4 nagigising 3. Habang iba yung sarap pa ng tulog siya, nagsisimula na mag-training. Sacrifice po ba yun? Hindi. Sacrifice yun. Habang iba yung nagsasaya, ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. Sabi sa Romans 12:2, huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sacrifice po yun, hindi. Sacrifice yun. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 7 nung binasa natin kanina, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Lahat ng meron ako, inari ko na tong kalugihan. Meaning to say, Paul is just saying unto us, he is very willing to lose anything and everything for the Lord. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan. Lahat na. Dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. This is His motivation na mas makilala si Kristo. Siya talaga yung kakanta ng kunin mo na ang lahat sa akin. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Alam mo, kailangan malinaw din sa ito Hindi naman ibig sabihin na itatapon mo lahat ng ari-arian na meron ka. Hindi naman ibig sabihin na bigla mo na lang i-give up na para kang baliw lahat tapos magpapakamonghe ka na lang. Hindi po ganoon sinasabi ni Paul. Ang sinasabi lang ni Pablo, once na hilingin ni God, kaya kong ibigay. And anything na nakakahadlang sa relasyon ko sa Diyos, kaya kong bitawan. I'm ready. Lugi. Ay, isipin mo, paano hindi lugi? Kung talaga namang yung buong buhay mo, ininvest mo dun sa bagay na yun, tapos hiningi ng Lord. Remember Isaac and Abraham? Lugi talaga. Isipin mo, sa 25 years niyang inantay, tapos hiningi ng Lord. But He is very willing. Why?
Kasi ang taong may motivation talagang willing magsakripisyo. Dahil lahat ng hindi mo kayang isakripisyo para sa Kanya ay kahati niya. Nakikinig ka ba? Lahat ng hindi mo kayang isakripisyo ay kahati ng Diyos sa buhay mo. Idol lang buhay mo. Idolatry ng buhay mo. Diyos-Diyosan ng buhay mo. Anything na hindi mo kayang bitawan. Di ba sabi ng Panginoong Jesus, sino man sa inyo ang nagmamahal sa inyong ama, ina, mga kapatid, nang higit sa akin ay hindi para sa akin, ay hindi sa akin. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag niyong mahalin. Ang sinasabi lang, huwag niyong mahalin ang higit sa Panginoon. Sa oras na Kanyang hilingin, kailangan mas kaya mong unahin ang Panginoon. And your motivation must be fueled by faith. Kung ano man yung motivation mo. But right now, isa lang ang pinag-uusapan nating motivation dapat na meron tayo. Yung sinabi ni Pablo, yung maabot po natin. Yung prize na inihahanda ng Diyos na ibibigay sa atin. Kailangan ito araw-araw, kaya tayo nagsusumiksik dito. Sabi ni Peter, make your calling and your election sure. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na ligtas ka na dahil hindi mo alam bukas baka tumalikod ka na. Hindi mo pwedeng magbugalaki na sure ka na ligtas ka na kung bukas isang araw sa tindi ng problema, pagsubok o temptation na humarap sa'yo. Talikuran mo ang Panginoong Jesus. Hindi, Pastor, once saved, always saved. I don't believe in that. Paano ka na-save? You believe by faith kay Jesus, tama? In the same manner, kapag nawala yung pananampalataya at pananiwala mo sa Kanya, tumalikod ka, ligtas ka pa? Hindi naman nawawala yung faith ko kay Lord eh. Hindi lang ako nagsisimba, hindi lang ako ewan ko sa'yo, usapin mo si Batman. Lokohin mo, lelang mo. Di totoo. Ay nako po. Sa verse 12, sabi ni Pablo, not that I have already obtained all this. Kita mo hindi sa naabot ko na eh. Or have already arrived. Hindi sa nakarating na ako. But I press on to take hold. This is His faith. I'm doing this sacrifice. I'm doing everything for the Lord. I'm willing to give up everything. Why? Because I'm pressing on. Siguro si Pablo na may pinakamataas na level ng pagiging Kristiyano nung panahon na yun eh. Pero siya pa mismo sinasabi niya, I'm pressing on. Ikaw, are you still pressing on? Are you still pressing on? Baka isang ulan lang, may mga hindi nakapagsimba eh. Hindi, huwag mong husgahan yan, Pastor. Hindi ko naman hinusgahan, sinabi ko lang. Tama, mali. Pag lumamig lang ng onte, pwede nang hindi magsimba eh. Pag napuyat lang ng Sabado ng pwede nang hindi magsimba. Are you pressing on? God knows my heart. God loves me. Sana ganun pala, no? Sana si Pablo ganun na lang din, no? God knows my heart. Sinulat sa mga Philippians. God knows my heart. God loves me so much. Hindi, siya nga mismo nagsabi, I'm pressing on. Siya rin na nagsabi na I discipline my body and I make it my slave so that after I preach to others, I myself will not be disqualified. Si Pablo na to Si Pablo ka ba? Si Pablo na yun Kung baka kung sa usapang Naruto, mataas pa sa Hokage ito eh. So paano, ano yung sinabi niyang mga steps? Let not your past hinder you to attain your goal. Wag mong hayaan na yung nakaraan mo, pigilan ka na marating yung goal mo. Diba sabi niya sa verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kalimutan mo na, past is past.
Ano raw kailangan? Forgetting what is behind. Ano ibig sabihin dyan? Repentance. You need to repent 100%. Okay, gusto ko magkalinawan tayo lahat dito. Para hindi ka multuhin ng kahapon mo, mag-repent ka 100%. Pwede ba yun? A total change of mind. That's repentance. And believe by faith that God has forgiven you 100%. Faith in the total forgiveness of God through Christ Jesus. Through faith in Christ Jesus. Amen? Maniniwala ka ba na pinatawad ka na ng Diyos? Nagrepent ka ba? Nagbago ka na ba ng pag-iisip yan? Amen. So kung naniniwala ka doon, kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Dito to. Why? Sabi ko nga, hindi ka nang mumultuhin ng kahapon mo. Pwede ka pa rin i-condemn ng mga katabi mo. Pwede ka pa rin husgahan ng ibang tao. Pwede ka pa rin ilahin ng mga nasa paligid mo. Pero ikaw, kaya mong dumiretso. Kasi alam mo, ikaw sa paningin ng Diyos ay binalutan na ng banal na dugo ni Kristo. Sabi nga sa kanta, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Maniwala ka dyan. Ang hirap, hindi ka na nga kinokondem ng ibang tao, ikaw pa nagkokondem sa sarili mo, lagi-lagi. Anong nangyayari tuloy? Hindi ka tuloy makaagwantas. You need to claim and receive the gift of righteousness. Every day. Magpasalamat ka sa Diyos sa gift of righteousness na natanggap mo. And live a life worthy of the calling you have received. Mabuhay na may kabanalan, mabuhay ng may righteousness, mabuhay na ginagawa ang tama. Ito ang paraan para masabi mo na kinalimutan mo na yung kahapon. Amen po ba? Paano mo sasabihin na kinalimutan mo na yung kahapon? Eh kung pinamumuhay mo pa rin ngayon. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Dahil alam mo, teka lang, dapat kasi magkalinawan muna tayo dito. Alam mo ba na talagang buhay ang Diyos? Amen. Naniniwala ka ba tapat ang Diyos? Amen. Naniniwala ka ba sa mga pangako ng Diyos? Amen. Naniniwala ka ba na talagang babalik ulit ang Panginoong Jesus para kuhanin tayo? Amen. Eh naniniwala ka naman pala eh. Bakit ko sinasabi to? Bakit motivation ang pinag-aaralan natin ngayon? Kasi nga, sabi nga ni Usain Bolt, pag wala ka ng motivation, hindi mo na ibibigay 100% mo. Pwede kang nagsisimba pa rin dito pero wala na yung motivation mo. You're just doing it religiously. Isang pitik lang, kaya-kaya mong tumalikod. Di ka lang mapansin, kayang-kaya mong matalikod. Makarinig ka na nagtatawanan, nakala mo ikaw na pinagtatawanan, kaya mong awayin ang lahat ng tao. Ganun ka na. Kasi iba na eh. Iba na yung... Nakaka-bless nga yung kinanta nung Sunday ni Pastor Nicky, gaya ng dati. Ito nakaka-bless talaga yun. Dati kasi, buhay na buhay yung motivation mo. Pag buhay na buhay talaga yung motivation mo, kahit gutom, okay lang. Tama? Maghapon ka sa church, okay lang. Walang problema. Mga gatherings, kaya mong ipagpaliban yan. Makapunta lang sa gawain ng Diyos. Dati yun. Nung motivated ka pa. Pero pag wala ng motivation, religious na lang ang ginagawa mo. Delikado po ba yun o hindi? Delikado. Why? Sabi ko nga kasi, without motivation, isang pitik lang kaya kang kuhanin ng demonyo. Yung kapit mo, isang daliri lang. Isang problema lang, kaya mong hindi magpakita. So tingnan natin, what are the reasons kaya namamatay yung mga motivation natin? Motivation killer. Alam niyo kung ano? Una, familiarity.
Sa tagal mo nang ginagawa, ay, kaya ka na yan. Hindi ka na magka-practice, kunwari, nasa banda ka. Hindi ka na gawin, alam ko na lahat yan. I can do it. I can do all things through myself. O ganun na parang ganun. Nagiging familiar ka na lang. Ito, mangyayari dyan. Okay lang, hindi mo na ako attend ng Wednesday service, umuulan Alam ko na mangyayari dyan, pagdating ng alas 6, may luluhod, magpipray sila, magpipray na lang ako din. Tapos kakanta na lang din ako dito sa bahay. Tapos magte-testimony kung maaga-aga. Tapos mag-preach na yung pastor doon. Magbabasa na lang ang Bible dito. Ganon ang nangyayari. God knows my heart. Magta-tights naman ako. God knows my heart. Naging familiar na lang. Kaya nasabi ng Panginoong Jesus, mind you, si Jesus mismo nagsabi nito. Sa Revelations 2:4, I have this against you that you have left your first love. Alam mo, si Jesus po mismo nagsabi dyan. Hindi, pastor. Yung pinagsabihan ni Jesus dyan, yung mga church yan doon, dati pa yan Alam nyo ba ang Panginoong Jesus, especially that moment, ay hindi na po siya flesh. Hindi na po siya mortal. Siya na po yung incarnate, siya na po yung glorified Jesus na yan. Talagang God in flesh. This Jesus is not bound in time. Kaya yung binanggit niyang yan, yung ginigilabutan ako talaga. Nung binanggit niyang yan, hindi lang para sa church na yon. Yung binanggit niyang yan, para sa lahat ng Kristiyano. Na nakita niya na, because God can see the end from the beginning. In that very moment, Revelation is a book of prophecy. Nung binanggit ni Jesus yan, hindi lang para sa mga taong yon. Nakita niya na isang araw, ikaw din. Ako din. Kaya wag mo sasabihin na hindi ako yan. Kahit di mo sabihin hindi ikaw yan, obvious namang ikaw yan. Kahit naman di mo amining ikaw yan, alam mo namang ikaw yan. Ako yan. Tama? Ganyan po ka-powerful ang word ni Lord. The word of God is like a double-edged sword, sabi. Papasok at papasok daw yan to the dividing of soul and spirit. Mukha ka lang hindi tinatablan. Nagpo-poker face ka lang. Alam mo, kahit anong poker face natin, walang poker face sa Diyos. Because God does not look at the outward appearance. God always looks at the heart. Kahit anong kunwari ka pa na alam ni Lord yun. Ang pinakamagandang response every time we hear the word that gives us correction and rebuke is to humble down ourselves, repent, and thank the Lord because mahal pa tayo. Kaya tayo nire-rebuke kasi mahal pa tayo. Kapag hindi ka na pinapalo, wala ka nang paki sa'yo yun. Hanggat nire-remind ka pa, magpakumbaba ka at magpasalamat ka, Panginoon. Thank you, Lord. Iwasan po natin yan, maging familiar spirit na lang. Ano pang isang motivation killer? Exhaustion. Ano exhaustion? Pagod. Pagod, boy. Ilang taon na akong silbi dyan, Brad. Paulit-ulit na lang. Pagod, boy. Ewan ko Ako dumating din naman ako sa point na napapagod Imposible namang hindi. Napapagod. Pero dapat hindi mo hayaan yung pagod. Tanggalin yung motivation mo. Baliktarin mo dapat. Dapat yung pagod, ito yung gawin mong panggatong sa motivation mo. Na itong mga pagod na binibigay mo, lalo nagpapa-excite sa'yo, sabi, God is a God who rewards. Hallelujah. Sabi niya sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith because those who believe in Him shall believe that He exists and that He rewards. Dapat ito yung gawin mong panggatong.
Ako hindi ko po ito pinagmamalaki. Ako po ipagmayabang talaga kahit kanino to. Pero sinasabi ko to lagi to remind myself. Yung pag-commit ko po sa Panginoon, sabi ko nga, ever since dati hanggang ngayon, yung excitement ko every Wednesday, Saturday and Sunday, every time. Hindi ko po ito pinagmamayabang kahit sa worship team. Pupunta ako dito 2:00 para mag-ano na. Kasi I love it. Nakakapagod, pero nakakapagod na masarap. Kasi motivated ka. Pero pag hindi ka na motivated, yung pagod mo, sura na yung dulo. Oo. So, paano kung mawala yung pagod mo? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, magpakatatag ka. Let nothing move you. Huwag mo hayaan na ma-move ka. Always gives yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid ko, huwag kayong mapagod magbigay. Sabi diyan, fully, hindi nga half eh. Always give yourself half lang to the work of. Hindi nga eh. Always give yourself fully. When God requires you, you respond. Bakit kaya laging ginagamit yung mga lagi na lang papagamit? Kasi sila talaga yung gusto eh. Sabi niya, you know that your labor in the Lord is not in vain. Let those words magbigay sa'yo ng encouragement sa motivation mo para lumakas pa panggatong mo. Huwag kang manghinawa. Sabi sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo yaani kung hindi tayo susuko. Hallelujah! Ang dami nagsasabi niya that God is a God who rewards sa mga hindi sumusuko. Wag mo, hindi pastor, niloloko lang ako eh. Ikaw ginawa mo, alam ni Lord yun. Oh, hallelujah. So, how to not lose your motivation for God? Paano hindi mawala yung motivation natin? Una, do not lose the vision. Do not lose the vision. Kailangan may vision ka. Alam mo yung vision? Paningin. Vision. Tama? Kailangan, alam mo yung hinaharap mo. Alam mo yung makakamtan mo. Alam mo yung hinahanda ng God. Alam mo na yung hinahanda niya ay mas mahalaga, mas maganda at mas malaki kaysa sa mga bagay na nandito sa mundo. Ewan ko sa'yo. Huwag kang maging katulad ni Esau. Pinagpalit niya ang birthright niya sa isang bowl ng lugaw. Stew. Pinagpalit niya. Hindi, pastor. Hindi ko ginagawa yun. Hindi mo sure. Hindi mo sure. Ang dami na kala natin na hindi natin pinagpapalit si Lord, pero pinagpapalit natin si Lord. We're exchanging the greater blessing sa mga mas maliliit na blessing. Do not lose the vision. Ano yung pinaka-ultimate vision natin? Merong bagong langit at bagong lupa na pagdadalan sa atin. Hindi ba? Oh, hallelujah! Si Paul yan eh. Kaya nga niya nasabi, to live is Christ and to die is gain. Whatever it is, Lord, win-win. Buhay pa ako dito, gamitin mo ako. Kukunin mo na ako, di pupunta na ako sa bagong langit, bagong lupa. Oh, hallelujah. Kawawa ang taong walang vision kay Lord. Why? Bulag. Dahil ang taong bulag, umaapak na ng mga tae, okay lang. Hindi alam tayo eh. Ang taong bulag, mauhulog na sa bangin, wala pang pake. Bulag. But if you have vision, you will be motivated dahil nakikita mo yung pupuntahan mo. Hindi ba? Nakikita mo kahit gaano kahirap magpapatuloy ka kasi nakikita mo. Iwanan ka man ng mga kasama mo, magpapatuloy ka kasi nakikita mo pa din. I can still clearly
that the Lord is still with me. I can still clearly na si God, kahit gaano kahirap yung buhay ko, kasama ko siya, dinadala niya ako doon. Sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, no redemptive revelation of God, the people perish. Salta po ng Diyos nagsasabi niyan. Talagang mapapahamak ang isang taong walang revelation ng Diyos. But he who keeps the law of God, which includes that of man, blessed, happy, fortunate, and enviable, kaingit-ingit. So dapat sure na sure kami muna, unang-una. Mga kapatid, gusto ko talaga sabihin, especially sa mga nag-attend ngayong gabi. Kasi nag-attend na lang din naman kayo. Sulitin na po natin. Anong vision na nakikita mo? Vision, ultimate vision, doon sa bagong langit, bagong lupa. Dito sa lupa, may mga vision din na dinadalang God sa atin. Naniniwala ka ba doon? Of course, the path na inihahanda ng God, may vision yun. Dadaling ka ng Diyos doon. Makakatapos ka pag-aaral. Vision yun. Tama? Eds, nakikita mo yan. Huwag mong bitawan yung vision na yan. Hold on to hope. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa hope. Sabi sa Romans 8:24, for in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Hello? Kapag ikaw raw yung maasa pa doon sa bagay na inaasahan mo na gagawin ng God, mag-aantay ka ng matyaga. Hallelujah. Antay-antay lang mangyayari yan in His right time. He will make all things beautiful sa tamang panahon ng Diyos. Amen po ba? Hold on to hope. Huwag mong hayaan na mawala yung pag-asa. Pastor, paano na kung nangyari na? Paano kung dumating na yung inaasahan ko? Di pwede na akong walang hope. Mamamatay na ba ako, Pastor? Huwag mong ubusin yung hope mo. Mag-hope ka ulit ng susunod. Kailangan meron tayong ultimate na hope. Amen to ba? So meron tayong ultimate na vision, meron din tayong ultimate na hope. Di mawawala yun hanggat hindi rarating. Amen to ba? Hallelujah. Dahil sabi sa Hebreos 6:19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. The anchor of our soul. Whatever it is, God, mga kapatid ko, na inaasahan mo sa Panginoon Diyos, it is the anchor of our soul. Ito yung maabot hanggang sa kabilang tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil ang taong walang hope, sabi sa salita ng Diyos, para raw po siyang nasa dagat, tossed here and fro, kung saan dalhin ng agos. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Kung nasan masaya, andun. Kung nasan may pakinabang, na andun. Kung nasaan lang yung okay, na andun. Mahirap po yung taong ganun. Kailangan meron kang pinangahawakang pag-asa mula sa Panginoon. Dahil kung may pinangahawakan ka sa Kanya, mawala na lahat ng mga kasama mo. Mawala na lahat ng bagay dito sa mundo. Maninindigan ka at mananatili ka. Next. Ito, gusto ko itong i-share sa inyo. Para hindi mawala yung motivation natin. Don't love the blessings. Love the one it came from. Dito maraming sumasablay. Totoo po. Pray ng pray kay Lord. Grabe naman. Intercession, Wednesday, Saturday, pray ng pray, araw-araw. Alala nyo ba yun? Talaga naman pinag-pray. Ilang taon na pinag-pray. Nung binigay na ni Lord, hindi mo na makita. Nagsettle na doon sa bagay na pinag-pray niya. Hindi niya alam, sinusubukan lang siya ng Lord.
Sabi na pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malaki. Eh, minahal niya na yon. Akala niya big time, hindi big time na to. Hindi na ako dito, kahit buong buhay ko, hindi na ako mapapahamak dito. Eh, sabi ng Lord, hangal. Ngayon din, kukuhanin ko na ang buhay mo. Ay kung hindi man buhay, pinadama ka, kahit hindi na mawawala. Alam mo, sa mundong ito, lahat dapat alam mo na pwedeng mawala sa isang iglap. Kahit gaano kakayaman sa isang pitik. Kilala niyo ba si Pastor Kibbs? Yaman nun. Masyado siyang nag-enjoy. Kahit gaano kakayaman. Kilala niyo ba si Alice Gu? AG? Hindi totoo. Sa isang iglap, napakaraming mga artistang napakayaman dati. Sa isang iglap. Pogi. Isang sakit, ngiwi. Totoo. Wala tayong pwedeng sabihin dito sa mundo na ito, hindi, okay na ako dito. Wala pong ganun. Tingnan natin bakit naman talaga kasing medyo nakaka-tempt na mahalin yung blessings eh. Minsan nga napagkakamalan pa natin na yung blessing si Lord eh. Pero dapat clear sa atin yung definition kung ito ba'y material na bagay lang, mga pagpapala lang to ng God. Iba po yung pagpapala ng Diyos na nagpapala Tingnan natin, bakit naman hindi kasi medyo talagang nakaka-tempt eh. Psalms 103 verse 1. Tingnan mo Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Tingnan mo yung mga benefit ng Diyos. Paano ba mga hindi mo pwedeng may tendency kang matempt na mahalin yung mga benefits niya? Tingnan mo yung benefits Who forgives all your sins and heals all your diseases. Okay yun. Hindi mo naman mamahal yung okay na yun. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Diyan, pwede na dyan. Kasi ni-redeem na yung buhay mo mula doon sa pit. Alam niyo yung pit? Yung parang sa lusak, parang ganyan. Sinave kang ganyan. Crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires. Eto na. Sunod-sunod yan Mula doon, pagkapapatawad ng Diyos, spiritual pa hanggang doon sa iniahon kanya mula sa lusak, binigyan kanya ng crown. Medyo spiritual yun medyo Ngayon, pagdating dyan, He satisfies your desires. Levels yan, mga kapatid. Levels. He satisfies your desires with good things. Ito na yung mga good things. So that your youth is renewed like the eagles. Oh, hallelujah. Kita mo to? Sa aking katapatan sa Panginoon Diyos, pinagpala niya ako ng ganito. I'm a millionaire, billionaire. Ang dami ko ng kaperahan. Dahil sa aking katapatan. Hindi niya namamalayan na mas nagiging focus niya na yun, yung kayamanan. Mas nagiging focus na niya yung mga bagay na binigay lang ng Diyos. Nasa isang iglap, maaari ring mawala. Kung hindi man yun ang mawala, ikaw mawala. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Verse 8, grabe si Lord. The Lord is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love. Ito sinasabi na yung karakteristik ng Diyos Parang mahalin mo si God He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Grabe. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Kaya nasabi sa verse 17 yan, sa dulo sabi diyan, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Huwag sana tayong mabulag doon sa mga mabubuting bagay lang na natatamasa natin dahil sa Kanyang pagmamahal. Huwag nating mahalin yung blessing. Mahalin natin yung pinagmulan.
Yung mga bagay pwedeng maglaho, pwedeng mawala, pwedeng magbago, pwedeng maluma, pwedeng masira. But the source is eternal. Kaya nga si Peter, saka si John, naalala niyo yun nung sa may gate called Beautiful, yung may namamalimos sa kanila. Naalala niyo yun? Sabi nila, silver or gold I do not have. Alam mo ito si Peter at si John, hindi po yan mga dukhang mahihirap. Si Peter po ay may sariling bangka at net. Noong panahon nila, ang mga may sariling bangka at net, mga alta. Si John, ganun din. Iniwan nga nila yun, di ba? Iniwan nila, sumunod kay Jesus. And I'm sure, kahit paano may pera yan. Pero yung gold and silver na meron sa kanila, hindi na yon ang kino-consider nilang treasure. Uy, hallelujah, I love it. Oh, the Lord approved doon na. Kinilibutan ng mga gusto So you can be super yaman, super successful in life. You can be super abounding in every good things in this world. But please, don't consider that wealth na ayun na ang Diyos. Huwag mo i-consider na yung wealth na yon, ayun na yung possession and treasure mo. Sabi ni Jesus Christ, store up treasures in heaven where moth and hindi pwedeng yakawin. Tama po ba? Ang sabi nila, silver or gold I do not have. But what I do have, I give you. Hallelujah. Maaaring ikaw na ipagpalain ng Diyos. Nasa iyo na ang lahat dito sa mundo. But please still consider everything is nothing. What I have is Jesus. Hallelujah. Kayang gawin ng God yun. Why? Kasi pag na-in-love ka doon sa mga blessings, possessions, akala mo si Lord pa yung mahal mo. Hindi mo alam, mas mahal mo na yung mga bagay na meron ka kaysa kay Lord. Pag kay Lord, hindi mo kaya magsakripisyo. Pero pag sa mga tinatangkilik mong bagay, ay naku po, kahit di ka matulog, gagawin mo. At pag Wednesday, di ka magsisimba. Busy po Ewan ko Sabi si Lord nagbibigay, si Lord kumukuha. So wag tayo mag-settle na, hindi, okay na ako. Na ito na natamas ako na. Kayo na mga wala pa, kulang kasi faith nyo Kulang kayo sa paglilingkod. Gayahin nyo ako. Mahina kayo Yung faith ko mataas Hindi po ganun yun. Iba-iba lang tayo ng timeline, iba-iba lang tayo ng season, iba-iba lang tayo ng plano na binibigay ng Diyos. Maaring nauna ka lang ng onte, huwag kang magmayabang, hindi mo pa alam, hindi pa tapos ang buhay ni Raan. Hindi pa tapos ang storya ng buhay ni Eds. Sa dulo, baka pagdating sa langit, makikita mo, siya namamahala ng isang galaxy. Ikaw, pinamamahalaan mo, isang barangay lang. Sabi, mamamahala tayo Amen? Oh, hallelujah. Kaya nga sabi Lord doon, napagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Baka kala mo, malaki na yung hawak mo. Sa paningin ng Diyos, maliit pa din yan. Oh, hallelujah. Next, natututo po tayo. Para hindi mawala yung motivation natin, this is my favorite. Be hungry and thirsty for more of Him. Magutom at mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Ang hirap sa'yo, lagi kang gutom at uhaw sa pagkain. Talaga naman, pagdating sa food tripan at pagdating sa tambayan sa mga coffee shop, mga milk teahan, talaga naman, nangunguna ka kahit saan. Pagdating kay God. Ang prinsipyo po ito kung paanong hindi ka pwedeng mabuhay nang hindi umiinom ng tubig. Ilang araw po tayo pwedeng mabuhay na walang tubig?
5 days, mamamatay ka na. Tama? Kung paanong hindi ka pwedeng mabuhay na walang tubig, ganon din po dapat tayo hindi pwedeng mabuhay nang wala yung presensya ng Diyos. Ilang araw bago tayo mamatay sa gutom? 40 days si Jesus eh. Saka siya nagutom. Kung paanong hindi ka rin pwedeng hindi kumain sa loob ng isang araw? Sino po rito yung kayang hindi kumain sa isang araw? Di ba, minsan nagagalit pa tayo pag wala tayong agahan. Pag uwi natin sa bahay, gabi, walang nahandang hapunan ng magulang natin, nagdadabog pa tayo. Galit na galit tayo kasi wala tayong dinat ng pagkain. Pero pagdating sa presensya ng Diyos, okay lang. Wednesday ka lang kumakain. Di ka pa nakikinig. Sunday ka lang kumakain. Di ka pa nakafocus. Kaya wala kang motivation pagdating sa Panginoon. May verse ba yan, Pastor? May verse yan! Sabi sa Psalms 42, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Hey, kung talagang nakatanggap ka ng banal na Espiritu ng Diyos, kung talagang born again Christian ka, kung talagang kabilang ka sa citizen ng God, hindi mo alam yung kaluluwa mo, uhaw na sa presensya ng Diyos. Hinahayaan mong nauuhaw ang kaluluwa mo. Ito, patapos na po ito. Tatapusin ko na po. So, be hungry and thirsty. Mauhaw daw po tayo sa presensya ng Diyos. Uhaw yon. Paano naman kain? May verse ba yon na kailangan kinakain? Meron. O, sabi sa John chapter 6, alam mo, ito sa lahat ng preaching ni Jesus, ito yung pinaka-offending. Dito maraming na-offend na mga disciples. Disciples hindi Pharisees Dito maraming na-offend na disciples. Hindi kaya tanggapin yung turong ito. Ito yung turong yun. Sabi niya, I am the bread of life. Ano raw si Jesus? Ano sa Tagalog? Tinapay ng buhay. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Alam niyo yung manna? Alam mo, hindi lang nabibigyan ng emphasis masyado sa mga Kristiyano yun Kung gaano ka miraculous yung pagbabagsak ng manna. For 40 years tuwing daling araw po, umuulan ng tinapay galing sa langit. Hindi po yun yung cheese bread at pandesal mo. Umuulan po yun ng mana, kinokolekta po nila yun. Nagawan tinapay, kinakain po nila yun, manna from heaven. For 40 years, hindi namatay sa gutom ang mga Israelites. Pero namatay pa rin sila. Sabi ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven. This manna, ito po'y simbolo lang ng totoong tinapay na gagaling sa langit, which is our Jesus Christ. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. We need to consume. Grabe ka, Pastor. Cannibal ba tayo? Kakainin natin si Jesus? Paano natin kakainin si Jesus? Ayoko dyan. Ito pa, matindi. This bread is my flesh. Talaga naman, maraming hindi nakaintindi. Which I will give for the life of the world. Hallelujah. Sabi ba ni Jesus na maging mga zombie kayo? Kainin niyo yung flesh ko, hindi po yan. Is symbolism. Ang isang tinapay po is made of flour. Tama po ba? Ang flour gawa sa grains ng wheat. Bago po maging flour ang isang grain, dadaan po yan sa matinding crushing. Tama? Pounding. Ikakrush po ng gusto yan. Dudurugin ng gusto para maging harina at maging tinapay. The same thing happened to the body of our Lord Jesus Christ. He was pounded. He was crushed for our iniquities. And He died. Sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. This is how we consume Jesus Christ. We need to consume the Word of God every day. Sabi sa the Lord's Prayer, give us this week our weekly bread. Ganun po ba yung prayer? Give us this day our daily bread. Kaya wala kang motivation, kaya wala kang passion, wala kang init sa Panginoon. Kasi hindi ka kumakain araw-araw ng salita ng Diyos. Kaya hindi ka gutom, wala kang pakialam, wala kang concern sa spiritual na buhay mo. Ang concern mo, physical na buhay mo. Increase ng buhay mo, increase ng assets mo. You're not eating every day. Hallelujah. Thank you, Jesus. So for those na kararating lang, bago ako mag-conclusion, ang summary po ng pinag-usapan namin is motivation. We need to have a motivation. Dahil pag walang motivation daw, hindi raw natin nagagawa yung mga bagay ng 100%. So you need to have a motivation why we go to church, why we worship God. Ang motivation dapat na meron tayo, si Jesus ay babalik para kuhanin tayo mga naghihintay sa Kanya. Tayo po ay dadalhin sa bagong langit, sa bagong lupa. Hallelujah. At makakapiling natin ng Diyos ng walang hanggan. Thank you, Lord. Conclusion. So sa pagtatapos po, alam mo ito many Christians still believe in God, in Jesus, and in the Holy Spirit. Marami talaga. Naniniwala talaga naman sila. Amen? Naniniwala. But they are not as passionate as they were before. Iba na. Hindi na gaya ng dati. Dati talaga naman. Ang bukang bibig salta ng Diyos. Ngayon ang bukang bibig puro kalaswaan na. Dati ingat na ingat. Ingat na paggagawa ng kalokohan, tagong-tago. Ngayon wala na, no? Naging isang parte na lang ng buhay nila ang kanilang pagiging Christian. Sana hindi ka ganun. Sana hindi tayo ganun. Ano raw po dapat ang Christianity is the core of our life. Every endeavors, bawat aspeto ng buhay natin, estudyante ka, teacher ka, nag-aaral ka, may business ka, may pamilya ka, nanay, tatay ka, dapat lahat yun, ang pundasyon ay ang ating pagiging Kristiyano. Umiikot lahat yun doon. Isa kang estudyanteng Kristiyano. Isa kang worshiper na, syempre Kristiyano. Always remember your reasons and your motivations. Mahirap po nagsisimba nang hindi na alam yung dahilan kung bakit. Dahil nagiging religious na lang. Dahil pag religiously na lang ang ginagawa mo, isang bagay lang na hindi mo magustuhan. Isang pagsubok lang, isang temptation lang, o isang oportunidad lang na ihain sa'yo. Easily, kaya mong ipagpalit. Everything in this world will pass away, but the kingdom of God will remain forever. Tandaan niyo po yan. Lilipas po ang lahat ng bagay, pero ang kaharian ng Diyos ay mananatili. Kaya siguraduhin mo sa pananatili ng kaharian niya, kasama ka rin na nananatili. Amen? Hallelujah. Ang buhay po sa mundo, napakabilis lang. Kailan mo siseryosohin ang ginagawa natin na ito. So magpasalamat po tayo sa Diyos dahil araw-araw, panibagong pag-asa, araw-araw, second chance ulit na makapagseryoso kay Lord. Another day, God, na maayos ulit. Huwag mo sabihin, hindi, perfecto na yung takbo ko kay Lord. Kaya nga ako binabless ng gusto kasi hindi. Again, do not love the blessing. Mahalin mo yung nagbibigay. Hallelujah. Let's bow our head and let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God. Marami pong salamat sa pagpapaalala po sa amin, Panginoon, sa aming first love.
Pagpapaalala po sa amin, God, na ito pong ginagawa namin dapat is fueled by faith. The motivation na meron kami, Panginoon, maabot po namin. Makarating po ang bawat isa sa finish line, Panginoon, na makasama ka namin ng habang buhay sa iyong kaharian. Lord, I pray for my brothers and sisters right now na nandito po sa loob ng simbahan na ito. Panginoon, kayo po nagdala sa kanila dito. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Ilayo niyo po sa mga matitinding mga pagsubok na hindi po nakakayanin. Naway araw-araw, God, Holy Spirit, always remind us to commune, Panginoon. Be thirsty for your presence and to eat the Word of God, O Lord. Marami pong salamat. Hanggang bawat isa ay maging matatag, maging malakas hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Marami pong salamat sa inyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. To God be the glory po.